Okay, so we will now continue our video, part 2. So we have here elasticity and strain. So the importance for materials to return to original shape after force is removed. So kailangan meron tayong elasticity. Pag hindi bumalik sa kanyang original form, magkakaroon na ng strain. So masira na. So this is vital in valves, gaskets, and flexible pipes. Okay, so ito yung mga valves natin. Ito, these are the valves. These are the gasket. Itong parang brown or red something. And then, flexible pipes. Ito yung sa mga hydraulic pipes natin. Flexible pipes yan. So, kailangan mataas yung kanyang Young's modulus of elasticity. Yung elasticity na. So, paano makuha yung Young's modulus of elasticity? We have here, stress over strain. So, yun. Ito yung parang graph niya. So, meron tayong elastic region. Ito yung region na kaya pa niyang mag-expand o maging elastic. Parang rubber band, diba? Na hihila pa natin. Pero to the point na parang hindi na siya, diba? Pag hinila natin yung rubber band, pag bitawan natin, babalik siya sa original shape. So, that is the elastic region. Pero pag hinila natin yung rubber band mo, tapos na hindi, pag bitaw mo, hindi na siya bumalik sa original shape niya. So, parang na bukaka na siya, parang malaki na siya, butas niya. So, yun yung tinatawag na plastic region. Hanggang sa ma-reach niya yung kanyang ultimate strength. After the ultimate strength, pag hinila mo pa ng hinila yan, yung rubber band mo, mapuputol na yan. So, yun na yung sinasabi natin na fracture. Okay. So, mataas na talaga yung strain na nangyayari sa kanya. Hindi na niya kinaya. Bumitaw na siya. Diba? So, pag di na niya kinaya, wag mong yung mga mahal mo sa buhay, wag mong hilahin hanggang sa ma-reach niya yung kanyang fracture. Kahit wag mo paabutin ng ultimate strength, wag mo palagpasin ng ultimate strength, kasi pag yan bumitaw, wala ka ng choice, hindi ka na babalikan yan, di ba? So wag ganon. Okay? So kailangan kung sa mga elastic region lang tayo, okay? Wag sa plastic region. So, hindi naman tayo plastic, di ba? Totoong tao tayo. So, doon na tayo sa elastic region. Okay, so ano mga mangyayari? For example, dito, meron tayong stress and strain. Pag hinila mo tong tubo na ito, or yung pipe na ito, depende, pipe ba ito or tubo? So, pag hinila mo yung pipe na yan, pag nandito pa siya sa elastic region, meron pa siyang chance na bumalik. Babalik, pero kailangan mo initin, di ba? Pero pag na-reach niya yung plastic region, pag nandito sa taas, hanggang sa ma-reach niya yung fracture, so, masisira na siya, di-disconnect na siya. Or ganyan, mangyayari, mapuputol na. Okay? Tulad din ng mga bolts, meron din yung elastic deformation. Yung mga spring, meron din. So, yung bolt, yung sinabi ko kanina, yung mga hydraulic natin, yung pag sarado natin, yung sa dito, for example, dito. Okay, so ito yung hinihila natin yung bolt. Pag nahila na yung bolt, aangat yung nut and then higpitan mo. Ganun. Plastic deformation naman yan. Okay. So, punta tayo sa... So, this is part 2 na pala. So, okay. Ito yung last application of stress and strain. So, saan ba ginagamit yung mga stress and strain natin? So, number 1, topic is strength of pressure vessel. So, sa barko, meron tayong mga pressure vessel. This is a starting air bottle or air vessel. This is an LNG carrier na barko. So, pressure vessel din yan. Nilalagay nila dyan yung mga liquefied natural gas. So, pinapalamig nila ng todo para maging liquid yung mga gas na yan. Mga negative 200 degrees siguro, negative 80 degrees, negative 180 degrees. Ganon. So, pinapalamig nila para nagiging liquid siya and then tinatransfer nila or nililipat nila kung gustong dalhin sa Amerika or sa Pilipinas or kung saan man. Okay, so yan mga vessel yan. So ano yung mga formula dyan? We have the hoop stress. Hoop, ito yung stress na symbol. So hoop stress is equals to internal pressure times internal diameter divided by 2 times the wall thickness. While for longitudinal stress, ito longitudinal stress is equals to internal pressure times internal diameter divided by 4 times the wall thickness. Okay, so ganoon lang naman kasimple yan. Okay? PD divided by 2T lang or PD divided by 4T. Okay, so here are example problems.
So might as well screenshot na lang yan. And then after screenshot, try to answer kung kaya nyong isolve. So madali naman, ito yung mga formulas. Hoop stress and longitudinal stress is equals to PD over 2T and PD over 4T. Madali lang to. So try to answer this, and then on the next meeting, mag-quiz tayo about this one. Here are the sample calculations. I'm not sure. Double check nyo, baka mali siya. Madali lang naman to i-solve. So double check nyo, baka mali yung given dito. So minsan kasi nagkakamali tayo. So huwag nyo masyadong stress yan. Okay? Basta practice lang ng practice. So ito another. Okay. Yan. Okay, so next we will go to the stresses in compound bar. So ano ba yung compound bar? Parang ito. Ito, meron tayong bar dito na aluminum. Tapos meron siyang nakakabit or meron siyang connected na bronze. Ito, parang hindi na compound. Sobra pa sa compound to. Tatlo na eh. Pero compound pa rin tawag dyan kasi more than one. Okay, aluminum, may steel pa dito. So, yung different materials have different expansion or different stress na kaya niya, di ba? So, paano pag nagkaroon ka ng compound bar sa machineries mo? So, dalawa yung material sa loob ng tubo na yan or sa loob ng metal na yan. So, ano yung mangyayari? Ano yung stress level niya? Okay, so what is a compound bar? So, a compound bar is made of two or more metals joined together. So, they experience the same strain but share the load differently depending on their Young's modulus of elasticity. So, behavior of materials with different Young's moduli. When materials with different stiffness are joined and subjected to a load or temperature change, they deform the same amount because they are bonded. Share the total load based on their stiffness. So, parang na-combine na siya. This means the stiffer materials take on more stress and softer ones carry less, even if they deform equally. So, ano yung formula niya? Tingnan natin dito. What is the formula? Okay. So, this is a problem. This is example 1. There are compound piston rod. Ito yung piston rod. Ito yung nakakabit sa piston natin and sa ating crosshead. Sa mga 2-stroke engine lang may piston rod. So, yung piston rod, sa mga 4-stroke, walang piston rod. Diretso na from piston to connecting rod. Okay. So, piston rod yung mga 2-stroke engine. Yung mga piston rod daw some are compound piston rod. So, a steel rod E with 200 GPa is welded within an aluminum rod E with 70 GPa. So, when an axial load is applied, both elongate the same, but still carries more force due to higher stiffness. So, implication, stress must be calculated separately for each material, used in piston rods to reduce weight while maintaining strength. So, kaya pala nagko-combine tayo ng mga different materials or different material in one rod, for example, is to reduce weight. So, mas magaan naman tong aluminum, di ba? Pero, kailangan din ma-maintain yung strength. So, kailangan may steel rod pa rin. And then, yung aluminum rod din is hindi siya kinakalawang. Di ba? So, mayroon kang protection from, ang tawag doon? Corrosion ba yun? Okay. So, rust. So, may protection ka. So, kailangan, mayroon talagang kinocombine talaga yung materials kasi different, may kailangan talaga. So, different, may mga kinakailangan gawin, like, kailangan i-prevent from corrosion, kailangan i-light, mas magaan siya, pero strength is hindi na hinder yung strength, matibay pa rin, so ganun. Kaya nag-mimix sila ng different materials sa isang component. Okay. Another one, support columns under combined load. So yung mga support columns din natin is parang ganito, steel yung gitna, aluminum yung labas. So yung aluminum, hindi yan nagkakaroon ng rust, di ba? So hindi siya nagkaka-corrode ng madali. So, maganda siya i-protect sa ating steel core. So, steel core naman siya yung matibay dyan. Okay? So, a central steel core is surrounded by aluminum sleeves. So, the column supports axial loads and temperature changes. Since they expand and compress differently, thermal stresses can develop. So, implication, designers must account for load sharing and expansion mismatch. So, kailangan pumili sila ng tamang mga materials. Pati naman sa liner natin, yung piston natin. Yung piston natin, meron niyang piston skirt. Yung piston skirt minsan is nilalagyan nila ng, anong tawag doon, yung parang brass. Yun, para for running in, pati yung liner, meron din niyang
nilalagay sila na parang different component para pagkakaroon muna ng tamang running in. So inahasa niyo muna yung piston at liner para swak yung niya. So parang ganun. May mga different compound materials, compound bars or compound materials in our engines. Okay. So walang formula dito, sinabi lang na meron tayong ginagamit na ganito. So ang nakalagay naman ito, stress is directly proportional to E, which is yung E natin is the Pascal. So this is ano yung E? Young's modulus of elasticity. Okay, so equal lang naman or directly proportional sila. Okay, let's go with another stress. It's thermal expansion. Stress and thermal expansion. So, syempre, yung metal mo is pag malamig, so nagko-compress yan. And then, pag mainit is nag-expand yan. Okay, pag sobra na sa init, sobra na yung expansion na, nagkakaroon na ng strain, so, masira na siya. Hindi na siya babalik sa original niyang posisyon. Pero pag stress lang, nag-expand yan, pag uminit, pag lumamig, babalik din yan. Diba? Parang ganun. Okay, thermal stress. So, huwag kayong masyadong ma-stress sa barko. Baka maging ganito kayo kaitim. Okay? So, minsan, tawag-tawag din sa mga girlfriend para hindi masyadong ma-stress sa barko. Pero ito, thermal stress. Paano ba ito thermal? Okay, so pag ganito, thermal stress, palaging nasa thermal stress tayo sa loob ng barko, diba? Kasi sa engine room, mainit. So, may thermal stress sa tao. Lalo na sa deck. Kasi ang init ng tirik ng araw. So, mayroong thermal stress. Yun, sun. Di ba? So, hopefully, hindi ka lang ganito ka-color yung skin mo. Grabe ka naman. Sobra ka naman nagpapainit sa nagbibilad ng araw. Okay, so, kaya yung mga deck officer dyan, magbalot, kadalasan naman is todo balot sila sa mukha nila para maintain nila yung mga pretty faces nila. Sa engine, walang problema. Kasi wala namang init ng araw doon, pero mainit yung engine room. So parang naka-sauna bath ka lang, sauna. Parang nagpapaganda ka lang talaga sa engine room. Ganun yun. So yung medyo relax is kay Mayor, medyo mainit din doon kasi nagluluto siya. Pero kahit na mainit doon, may aircon naman sa loob. And then, hindi naman siya nabibili ng araw. So medyo maganda yung kinis ng kutis ng mga Mayor natin, yung mga chief cook, mga messman. Okay? Okay, so thermal stress is a stress produced by any change in temperature of the material. So, para ito, yung kettle, yung metal, pwede siyang mag-expand. Itong tube, pwede siyang mag-expand pag nagkaroon na tayo ng thermal strain or thermal stress and strain. So, thermal strain is a property of material wherein a material is allowed to contract or expand freely with increase or decrease in temperature. So, saan ba yung mga thermal stress natin? Una, sa boiler. So, syempre, napapakulo ka dyan ng tubig para gawing steam. And then, yung steam na yun, ginagawang pang heating sa barko. So, yun, magkakaroon talaga ng thermal stress o thermal shock sa boiler pag hindi maganda yung or hindi binigla mo yung pag-init niya. So, kailangan unti-unti lang para konti lang yung thermal stress. Hindi siya maging thermal shock. Okay. Saan pa ba meron tayong thermal stress? Ito, sa mga electrical components. So, syempre, pagdaan ng kuryente dyan, iinit at iinit talaga dyan. So, dito, tinignan nila sa imaging, thermal imaging camera or processor. So, nakita lang, mas mainit talaga yung gumagana ng mga components, electrical components. So, yan, kahit yan, hindi rin meron naman yung sinasabi, nilalagay nila na kaya niya yung temperature hanggang ganito. So, pag sobra na yung temperature dyan sa lugar na yan, huwag mong gamitin. Bumili ka ng component na kaya, depende sa thermal temperature sa area na yan. So, for example, yung mga component na yan is nasa katabi ng boiler. So, kailangan yung medyo matibay din na sa init na mga component, electrical components. Pag nasa loob lang naman ng control room, okay lang kasi aircon man control room. Okay? So ito, hindi ko alam ano ba temperature dito. Parang abot nata ng 100. Yung color na ito. So, yan. Saan pa ba? Sa engine. So, syempre, sa engine. Ito yung cylinder head. Mainit talaga dyan. Ito yung parang tambutso niya. Papunta na to dun sa funnel. Yan, kahit nakabalot pa yan, makikita natin na napakainit talaga dyan. Okay? Ito is a turbocharger. Ito, hindi ko ito pala.
Okay, so ito yung after the turbocharger, yan. So, ang init dyan. Ito yung turbocharger. Sus, mainit talaga dyan. So, wag mong ilapit yung kamay mo dyan na walang gloves. Paglapit mo dyan, makikita mo lang, uy, may chicharon. Yung, di mo alam, yung chicharon na ang kamay mo na pala, yung na chicharon. Okay. Okay, ito naman sa piston head. So, nandito yung pinakamainit din na part ng thermal stress. So, kasi nandito nangyari yung combustion sa loob ng makina. So, yan. Thermal stress dyan sa piston head. And then, siyempre, yung sa ating liner. So, dyan yung parang combustion chamber natin. Part of the combustion chamber. So, init din yan. So, ito naman, meron tayong cooling dyan. Water cooled yung mga liner natin to prevent naman from thermal stress naman. Sobra sa init or overheating. Okay. So, yun. So, stress in thermal expansion, we have the formula. Change in length is equals to the coefficient of linear expansion times the original length times the change in temperature. So, madali lang naman yung formula niyan. Tingnan natin kung meron sample problem. Okay, meron tayong sample problem dyan. Okay, so, dyan sa bahay, practicein nyo. Practice these problems para pag next meeting, magkakaroon tayo ng quiz, kaya nyong i-solve yan. So, here, so, ito yung gagamitin natin. Meron namang ibang formula, pero hindi na natin gagamitin to. Yung next nito is another formula, pero hindi natin muna gagamitin to kasi ito lang muna yung gagamitin natin. Okay? For stress in thermal expansion. Kasi ito is, iba na to. Yan. So, meron yan na yung stress is equals to, so hindi natin gagamitin yan. So, ito yung ginamit ko last year na formula. Okay, so that's it for stress in thermal expansion. So, ito yung formula natin. Change in length is equals to the coefficient of thermal expansion times the length times the change in temperature. Okay, so practicein nyo to, guys. Okay, next, we have the elastic strain energy. So, when a material is elastically deformed, it stores energy. So, this is called elastic strain energy. So, parang ganito. Pag kinumpress mo yan, magkakaroon talaga yan ng pwersa na itutulak pabalik yung kamay mo palayo. So, parang pag stress, pag hinila mo naman, stretch mo, kakaroon yan ng pwersa na ibabalik niya yung kamay mo. Di ba? Parang ganun. So, this energy can be recovered when the load is removed, like in springs, shock absorbers, or hydraulic accumulators. So, yung formula niya is U, ito yung elastic strain energy, is equals to 1/2. So, ikaw pala. Nagkakaroon ka na pala ng elastic strain energy. U, ikaw. So, is equals to 1/2 times stress times strain times volume. So, dali naman yan. Solve mo lang yan. Then, kuha mo na yung elastic strain energy mo. Okay, so saan ba ginagamit yung elastic strain energy? So, we have here the first hydraulic accumulator spring. Ito yung hydraulic accumulator spring. So, una yung hydraulic is tutulak niya yung kanyang itong actuator na ito papunta dun. Tapos, pag nawala na yung pressure dito ng hydraulic, automatic itulak naman ng spring pabalik yung kanyang piston. Okay, parang ganun. So, merong pag may tumutulak sa spring, magkukompress yung spring. Pero pag wala na tumutulak sa ibabalik ng spring yung piston to its original position. So, ginagamit natin ito sa hydraulic system, sa pneumatic system natin. So, sa pneumatic naman, hangin naman yung nagtutulak dyan. Okay, for shock absorbers in deck hatch equipment, so reduces vibration impact loss. Ito yung ating mga shock absorbers dyan. So, pag hindi yan babagsak, hindi ka maipit yung kamay mo kasi may mga naka-lock dyan. And then may shock absorber din dyan para pag may vibration, ina-absorb niya yung mga vibrations and mga impact loads sa kanya. Okay, so pag natumba yan, hindi yan automatic babagsak, naipit ka agad. So meron shock absorber na siyang mag-prevent sa kanya from sudden na impact nga pagbagsak. Okay, so may shock absorber yan. So parang mga pinto natin, di ba? Sa barko meron din ganyan. Pag binuksan mo, pag bitaw mo, hindi yan automatic sarado agad na babagsak agad, di ba? So meron siyang parang hangin na shock absorber na para hindi siya agad magsasarado, hindi ka maipit, hindi maputol kamay mo. Okay? Yun. And then hindi masira yung pinto. Ganun.
Okay, for flexible couplings and mountings, ito yung mga different types of flexible couplings. So, couplings, so parang, for example, meron tayo dito motor na shaft, and then dito meron tayong pump na shaft. Paano mo yan i-connecta? So, meron yang tinatawag na coupling. So, yung coupling, pag connect mo dyan, so, pwede, pag tumakbo yung motor dito, sa left, or sa right, or sa left kung kayo nagkitingin dyan, or depende. So, sa kabila naman, iikot din yung kabila, so tatakbo na yung pump. So, kailangan may coupling doon. In between sa coupling na yan, metal na yan, is meron tayong flexible coupling. Sa kita, itong red, parang red. Ito yan. Meron tayong flexible coupling para pag ikot niya, meron mag-absorb nung twisting force. Okay? So, yung mag-absorb is yung parang nasa gitna ng mga rubber bands or yung mga rubber couplings. Yan. Kasi pag walang rubber coupling, magkakaroon ng metal-to-metal contact sa coupling mo from this one, so masira yung pagkaroon ng metal-to-metal contact, so magkakaroon na masira yung metal. So magkakaroon ng gisgasan dyan, mag-wear and tear. So to prevent that, meron tayong parang flexible coupling, yan, sa gitna dyan. Okay, to prevent metal-to-metal contact and damage. So there are different types of coupling. Meron tayong flexible coupling, meron yung mga semi-flexible, meron din yung mga solid talaga na coupling. So yan, naka-bolt talaga siya. So hindi siya metal to metal talaga. Okay, so depende sa gamit. Okay. So sa mga generator naman natin, for example, yung generator dito, kailangan mo i-connect yung generator sa diesel engine mo para pag takbo ng diesel engine, tatakbo din yung generator side. So yan, naka-couple din yan. Malalaking mga truss pad yan, parang flexible coupling na nilalagay para tumakbo yung kabila. And then, hindi magkaroon ng metal to metal na damage. So, pag takbo ng engine, mahirap din pag metal to metal yung connection kasi may mga vibration na diretsong mapupunta sa generator. So, masisira ang generator. Okay, another. So, we have here the formula. U is equals to 1/2 stress strain volume. So, ito yung mga sample problem. Given na naman yung stress strain volume. So, madali lang to. So, makuha mo na agad yung elastic strain energy mo. So, makuha mo na yung sarili mo, U. So, dali lang naman yan. Okay, next we have the sudden and shock loads. So, using the formula KE or kinetic energy is equals to 1/2 mass times velocity to the power of 2. In which, kinetic energy is equals to work energy also. So, work energy is equals to pressure times area times the distance or stopping distance or compression stroke. Yan. So, sudden and shock loads are commonly encountered in hydraulic and pneumatic systems, especially in marine environments where machinery is rapidly engaged or disengaged. So, these loads generate temporary but significant stress in mechanical components. So, ito, meron tayo dito shock load prevention. So, ito yung ating chain block. So, minsan kasi, pag medyo mabilis yung pagbagsak ng ating, for example, mabigat to. So, pag bigla yung mabilis yung pagbagsak, so, pag hindi mo malayan, pislat ka na, di ba? Naipit na dun, di ba? So, pag may nangyari na biglang nagkaroon ng shock load, automatic mag-activate ang safety prevention or safety feature, smart feature ng ating crane para hindi siya totally babagsak agad. So, para meron siyang brake agad o maglalak siya. So, para hindi mahulog yung magkaroon ng sudden release dun sa ating load. Okay. Ito, ginagamit din to sa mga lifeboat, di ba? Yung mga lifeboat, pag binababa yan, meron yan tinatawag na on-load lock mechanism or locking mechanism. On-load locking mechanism. So, pagbaba ng lifeboat, pag hindi pa siya na, may bigat pa yan, di ba? So, hindi bibitaw yung hook niya. Pag nakaabot na siya sa tubig, for example, nandyan na siya sa tubig, so nawala na yung weight doon sa hook, so doon pa lang siya pwedeng i-release. So, meron siyang parang drop smart prevention or feature na ma-prevent na biglang mahulog yung lifeboat mo. Kasi yung nangyari kasi sa parang sa Titanic ata. So yung nangyari sa Titanic, kadalasan sa mga namatay na tao is doon namatay sa biglang pagkahulog ng mga lifeboat. Kasi crane yung nagbababa yung using the crane. So biglang dahil sa bigat,
dahil sa sobra sa alon siguro or ano ba nangyari doon, nahulog, nag-unhook yung hook sa lifeboat, nahulog yung lifeboat, namatay yung nasa loob. Di ko sure kung sa Titanic ba yung nangyari or sa ibang incident sa barko or maritime. So in the past, kaya nagkaroon na ng locking device na ngayon. Na hanggat hindi na bumaba yung lifeboat sa dagat, hindi mag-unhook yung kanyang hook. Okay? So ganun. Parang merong ganun smart feature or preventive measures. Okay, so ano pa ba yung mga applications in marine engineering? We have the hydraulic accumulator or stopper. So ito, hydraulic accumulator, hydraulic piston, ito yung piston. Yan. Absorbs the energy of falling or sliding upon used in hatch, dampers, engine room, valve actuator. So yan, ay na-absorb niya yung pressure sa piston accumulator na yan. So pneumatic cylinder impact. So a fast-moving gate or component is stopped suddenly using a pneumatic actuator used in automatic engine room doors, emergency shut-off, and gates. Dito meron tayo dyang mga pneumatic cylinder impact para hindi siya biglang magsarado. Automatic engine room doors. So automatic din siya magsasarado pala. Okay. And then shock load in crane or winch stop. So yun. When a load swings or drops and suddenly tugs on the hoisting cable or winch drum, stress spikes must be accounted for in material design. So biglang magkakaroon tayo, meron tayong limit switch by gravity limit switch. So bigla siya magsa-stop muna. Kasi medyo nabigla siya. Meron din pag sobra na sa angat yung crane mo, meron din yung limit switch para hindi siya masobra yung angat na mababangga na yung hook mo dun sa parang yung blue na yan. So baka itong yellow na ito, babangga na dun sa blue, meron din yung limit switch to prevent na sumobra naman. Okay. So, yun. So, these are sample problems. So, madali lang naman to. So, una mong kukunin, what is the shock pressure exerted by the hydraulic fluid? So, ito yung P yung kukunin mo. So, para makuha mo yung P, kailangan mong P is equals to W times or divided by A D. Tama? And since W is equals to KA, so pwede mo na rin ilagay yung 1/2 MV, o pwede mo kunin yung KA mo. So yung KA mo, kunin mo gamit itong mga given. Makuha mo yung KA and then divide mo sa A and D, divide by A, divide by D. So makuha mo yung P mo. So that is the shock pressure. Ito, shock pressure din kinuha. Ito, shock pressure din. So same lang. So practice nyo lang how to solve this one. And then, mag-quiz tayo next meeting. Okay? So, ganun lang kadali. So, that is our topic for today. Stress and strain. So, medyo mahaba, maraming mga calculation, pero madali lang. Okay? So, I hope you learned something today, and I'll see you in our next video. And next meeting, we will be having a quiz. So, goodbye everyone, and see you after the Holy Week. Bye!